Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So guys, ito ang ating pag-usapan ay itong trabaho opportunity dito nga sa Canada. Yung ating mga kabayan na mga job seekers na gusto at nagbalak punta sa Canada, sana po mapanood niyo buo ito ating video dahil andito po lahat, no? Yung inyong mga kinakailangan, ano ba requirements, ano qualification, andito lahat. So sana mapanood niyo buo dahil ito po yung pinaghandaan ko para sa inyo na mas madali ninyong gawin. I-email niyo na lang sila kung kayo man ay qualified dito, no? And again, sinasabi ko sa inyo na dapat kayo ay mag-apply dito kung kayo man ay mga sapat na mga work experience, yung ating mga kabayan dyan sa Japan, yung kabayan natin dyan sa Middle East, sa Pilipinas, no? Kung kayo man ay may mga sapat na experience dito, subukan nyo lang. Basta again, sinasabi ko sa inyo, huwag kayo masyado magmamadali, mag-apply, dahil ito po ay matagal pa upang ma-expire. But sinasabi sa inyo na ang inyong work experience doon sa inyong resume, sana mapanood niyo ito buo dahil ako po yung magsasabi na anong kopyahin, ilagay sa resume. Dahil importante ang inyong resume ay maganda at competitive. No? Dahil talagang sinasabi sa inyo, napakalaking bagay na ang inyong mga qualification, ang inyong resume napakaganda. Sinasabi ko sa inyo na kung meron kayong mga kaibigan na makatulong sa inyo para mag-ayos na inyong resume, para mas maganda. No? Kasi pag presentable siya na mas maganda, malaki ang chances na kayo ay makakuha ng magandang trabaho opportunity dito nga sa Canada. But subukan nyo lang to. At ito pong ating pag-usapan ay ito po'y walang placement fee, 20 katao ang kinakailangan, at nasa Pilipinas ang agency. Kung kayo man ay nasa ibang bansa, pwede ninyong i-email ang inyong resume sa kanilang email address. Ilalagay ko sa description box para at least hindi na kayo masyado mahirapan maghanap at apply niyo dahil ito po yung napakaganda at kung kayo man ay may mga sapat na experience, subukan niyo lang, no? But again, sinasabi sa inyo na dapat kayo ay isipin niyo lagi na kung kayo man ay mag-apply, dapat kumbaga ito na yon, no? Ito na yon, claim it lagi. Pag nag-apply kayo, claim it lagi na makukuha ko to. So, ayusin lang natin yung inyong mga resume, qualification. Take your time lang. Importante kasi dito na maayos ang inyong ang pag-apply upang kayo nga ay mapabilang na magkaroon ng kapareha doon sa hinahanap dito nga sa ating agency na pupuntahan. So, itong ating agency guys, ito po ay ang First Dynamic, no? At ito po sila ay legit agency sa Pilipinas at meron silang PUA license, no? Department of Migrant Workers, no? DMW. Puntahan niyo dahil ito sila, napakarami nilang mga pinopost doon. At sana ay makuha niyo to. Kung hindi man to ngayon, meron pa tayong ibang trabaho, hindi pa para sa inyo to, maghanap tayo ng iba, no? Sabi ko sa inyo, panoorin niyo lang yung mga videos ko dito dahil ito po ay andito lahat, no? Okay, so ngayon, itong ating pupuntahan ay yung First Dynamic. No? Ito po ang First Dynamic, naghanap po sila ng welder at ito po ay nasa Quebec, Canada at ang kanilang hinahanap ay 20 katao at ito po ay mag-expire sa September 22 this year. So ngayon, ito nga ang sinasabi sa inyo na kung kayo man ay merong ganitong klaseng job description, kopyahin nyo, ilagay sa resume. Kung meron pa kayong ibang mga kaganapan sa pag-welding, kopyahin or gawa pa kayo, dagdagan nyo para at least mas maganda. Ano pa bang ginagawa nyo? Ano bang mga machine ang ginagamit nyo? Ano bang mga taktika na ginagamit nyo? O, di ba? Importante na, kumbaga, solido yung inyong pag-a-apply dito, ang inyong job description, ayusin nyo. Okay? Kasi kahit gaano pang daming trabaho sa Canada, kayo nga ay hindi nagmamatch yung inyong trabaho. Talaga mahirapan kayo. Kaya nga, andito ako upang kayo ay bigyang gabay, no, sa inyong pag-apply. So, yung kanilang job description ay sinasabi dito, read and interpret blueprints or welding process specification. Kung ano man yung mga specification na yon, pwede nyo ilagay dito. Okay? Kung ano man ang iba pang mga ginagawa ninyo, ilagay nyo dyan. Okay? So, itong sinasabi dito na operate manual or semi-automatic welding equipment to fuse metal
segment using the process such as gas, tungsten, arc welding, yung GTAW, or gas metal arc welding, yung GMAW, no? Meron pa ito silang flux cord arc welding, yung FCAW, no? Tapos kung kayong plasma arc welding, yung PAW, or shielded metal arc welding, yung SM na tinatawag, no? So kung meron kayo niyan, kopyahin nyo to lahat, ilagay sa resume. Operate manual and semi-automatic flame cutting equipment. Okay? So kung meron pa kayong mga ibang materials or iba pang klaseng tools na ginagamit, ilagay nyo. Mas maganda, mas marami kayong ilalagay diyan para mas maganda. No? Para mas maganda. At yung employer na to ay ganahan na kayo ay kukunin. No? Kayo ay kukunin. Kasi sabi ko sa inyo, dito sa First Dynamic, napakarami silang hinahire na tao, napakadami silang napapunta na dito nga sa Ontario na side. Wala lang sila dito sa Calgary side. But doon sa Ontario side, napakadami nilang naparating dito. Okay? So, ngayon, ano ba ang qualification? No? Yung qualification dito na sinasabi nila, kung kayo man ay may mga 5 years work experience, is required. So, kung wala kayong 5 years work experience, kayo po may 3 years lang, so hindi kayo qualify dito. Kahit pa meron kayong same job description na hinahanap, pagdating sa qualification, 3 years lang, 4 years lang, hindi kayo pwedeng mag-apply dito. Okay? So, isipin nyo yan sa mga nag-a-apply ng papunta dito sa pag-welding. Ano? So, ngayon, itong candidate must be a vocational diploma, okay? Short course certificate lang, hold in other or similar field. Kung kayo man ay mga NC2 sa TESDA, may posibilidad to pwede kasi may sinabi mga others, no? So, importante din na kayo ay merong mga certificate. Kaya nga sinasabi ko sa inyo noon pa, last year pa, na kung kayo man ay nagbalak pumunta sa Canada at wala kayong mga certificate, subukan nyong magkuha ng NC2 sa TESDA. Dahil itong TESDA ay magandang opportunity para sa inyo na kayo ay makakuha ng mga certificate plus meron kayong mga experience. Ang experience naman, pwede naman sabihin nyo yung inyong mga kaibigan na mayroon silang shop, sabihin nyo, pwede ba ako mag-apply dito para at least makakuha man lang ako ng experience. O, di ba? Part-time lang. Sabi mo, 4 hours ka lang magtrabaho, tapos uwi ka o something anong gawin mo. Importante, meron kang work experience. Okay? So, ngayon, ano pang ibang qualification dito? Fluent in English language and must be proactive, organized, and responsible. Yun ang importante. Okay? At ito po ay walang placement fee. Okay? So, importante kung kayo man ay nagbalak ng trabaho dito sa First Dynamic, importante na ayusin ninyo pag lagay ang inyong mga qualification dahil napakalaking bagay na napakaganda ang inyong resume. Napakalaking bagay. Maniwala kayo sa akin. Dahil nga, doon sa aking, may in-interview ako dito sa Calgary, na sinabi ko nga na paano po ba yung work experience mo? Importante ba talaga yan? Sabi sa akin, importante talaga. Dahil nga, kung wala kang work experience, talagang mahirapan ka makapasok sa Canada. No? Kaya nga, tinutulungan ko kayo. Ang akin lang ay panoorin nyo ating mga video dahil may mga tips ako dito sinasabi na baka pwedeng ma-apply ninyo yan at di naman talaga natin alam na kayo nga ay maka-qualify dito kung hindi nyo subukan. No? Sinasabi ko sa inyo lagi na importante kayo sumusubok. Sinasabi nyo lang sa comment, I'm interested. Di apply na diretso. Huwag ka nang interested dyan. No? So apply na kayo diretso para at least malaman natin kung kayo ay qualify. Kayo ay matatanggap o hindi. So, yun ang importante. But bago kayo mag-apply, take your time. Take your time. Ayusin, mayroon tayong mga guro sa Pilipinas na pwede silang makisuyo lang tayo na, ma'am, pwede bang turuan mo ako sa paggawa ng resume? O, di ba? Then, speaking of resume, meron ako doon sa aking Facebook page, pinost ng sample ng resume. Sana po ay makakuha kayo ng idea doon paano magawa ng resume para at least maganda ang presentation ng resume nyo. Okay? So, but again, sabi ko sa inyo, kung meron kayong mga comment, mag-comment lang kayo. At kung hindi pa kayo mag-subscribe kayo. At para at least lagi kayo updated dito nga sa ating channel
Plus, again, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, sa inyong mga social media, Facebook, Instagram, or anumang website yan. Puntahan ninyo dahil i-share niyo to ating video. No? Napakasaya lang na tayo ay marami sa Canada. Di ba? Napakasaya lang. So, subalit guys, again, sana po ay may natutunan kayo dito sa ating video at kung may mga comment kayo, mag-comment lang. Again, sabi sa inyo, mag-subscribe lang kayo, panoorin nyo lang buo yung ating mga video dahil andito lahat. Okay? So, ganoon po mga guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.